Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Private. Politiko, ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko pa nakausap si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Torion. So, ang nakakausap ko si Attorney Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Attorney Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, una-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Duterte, paano natin siya mapagaling ng yan lang muna yung asikasuhin natin. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga layuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kami Pilipino! Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo! Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, daan lang sa legal. Daan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Ma'am, Hindi, pwede niyo ba kumusta yung babalik lang, kalusugan ma'am? niyo? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo about it? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko, meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, hindi ko kanina mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya, kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na naninay daw po ng asylum si former President Duterte sa China, and what was denied by you? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin niyo, babaliktad din po ang lahat? kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation, sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since wala na po yung since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign
tungkol dito sa ganitong issue na to, kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over About former ICC? president? Yes. We did not discuss anything about the... Pero were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter, and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC, and we'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you Miguel feeling? Diaz, sino ba kasama niyo sa sa plane? Ako hindi ko alam. Hindi kayo nagka- Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa Which- labas. Kasama si Kitty, hindi nakasama. Nandoon si Kitty sa labas. Wait, ano ba sabi niya? Nakalimutan niya na. Ano yung last line? Sa PRO, ma'am, PRO. Order. Wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng legal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, idinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Anong handa? Kumbaga, handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Parang pinapalayo ko ba niya sa kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya Okay. never kami nagsasabay sa mga airplane. Ma'am, Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na kasama ako sa airplane na yan. ma'am, sabi nila, ma'am, may sinabi si Attorney Trixie Angeles. Ngayon lang po, ma'am. After sakay sa chartered Lear si PRRD. Ang sabi niya po, kapag umalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction, ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung anong nasabi ni Attorney Priest. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi ko yan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat, paano natin yan magawa. So yun po mga kababayan, si Vice President Sara Duterte na sumuko din po dun sa Villamor Air Base. Pero yun nga po, hindi po sila pinapapasok, no? Or kahit siya, hindi po siya pinapapasok doon sa loob, mga kababayan. At nakausap naman daw niya si PRRD, mga kababayan, at pinauwi na nga po daw siya. Ayan, so at natanong nga po mga kababayan si VP Sara ng media na itong private plane pala na sinasakyan nila PRRD papuntang Netherlands ay pagmamayari daw pala ito ni Congressman Saldico, mga kababayan. So tinatanong po si VP kung legal ba yun, pero hindi po masagot muna ni VP Sara, mga kababayan, no? At sinabi na nga po mga kababayan, no, ni Attorney Raul Lambino na nag-grant po ng Supreme Court ang kanilang request na TRO laban po dito sa pag-aresto kay PRRD, mga kababayan. Kaya minadali po nilang isakay sa eroplano si PRRD kanina, mga kababayan. So sana mahabol po, no, or mapigilan itong paglipad ng eroplano papuntang the Netherlands. So ano pong opinion niyo, mga kababayan? Ano pong masasabi niyo dito sa
nangyari ngayong araw ang pag-aresto kay President Duterte. Please comment down below po dito sa ating comment section. Salamat. God bless po sa ating lahat.